Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, ang masayang topic is all about the norm reference grading system. So, buhan siya ka grading system no, which is the criterion reference grading system of norm reference grading system. So, masunod si Edwin Rose ani ang iya is criterion reference grading system. Then, grade competition na tayo ni Ms. Grande. Wala. Balik. So, norm reference grading system, please read the first paragraph, Ms. Giselle. Norm reference grading system refers to a grading system wherein a student performance is evaluated relatively to the performance of the others. So, thank you, Ms. Giselle. So, norm reference grading system no, is a way of evaluating students by comparing them to the other students. So, for example, no, si Ugay, ang iyang performance is gina-compare siya sa other students or sa atua kita as classmates niya. So, gina-compare yung performance sa atua. So, dili lang mag-base sa iyang score ang iyang grades ko dili kung sa iyang performance based kung i-compare na siya sa atua. So, using the norm reference grading system, a student performance is evaluated relatively to the performance of other students within a group. So, sa ako pag-iong gaina, kina-compare ang performance sa isa ka students to the other nga students. So, kanina system is gina-assign ang student kung naapa siya sa highest or lowest nga position. So, ang iyang position is nagdepende kung unsa iyang rank kung i-compare na siya sa iyang mga classmates. So, bisan pa ka ng daghan bitaw ka ng makakuha ka ng high nga score like si Giselle, nakakuha siya ka ng hapit na perfect. Then si Madelo is kuansaw ka ng dako sa biyang score. So, dili gyapon sila parehas o ka ng dili gyapon sila maka-receive parehas o ka ng high na grades. So, ang norm reference grading system is also known as grading curve. The teacher will be the one to set how many percent of the students in the class assign each grade if it's not stated in the grading policy. So, it is also known as, ano siya? Grading curve. Yes, kaya ang teacher siya ang mag-adjust sa distribution sa grades kung pila ka percentage ang iyang ihatag sa iyang student. So, especially if kanang grading, may ko na specify ang kanang grading system sa kanang nga eskwelahan. So, meaning, ang teacher siya ang magpaigo if pila ka students ang iyang tagaan nga grade. So, for example, ang teacher is mag-assign siya percentage. So, for example, sa 10% is mauna siya ang A nga grade. So, kapag mo di ba namin mga A nga grades. Then, ang 20% mauna siya ang B. Then, ang 30% mauna siya ang C. So, siya ang magbahala na kung pila ka students ang iyang tagaan na nga mga grades. Kung naabay top 10, naabay kanang dilian na assign ng students, naabay dilian na na-assign ng students. So, yan na ang norm reference grading system. So, sa mga itong norm reference grading system, Miss Grande? Ang norm reference grading system is wala lang siya nakabase sa imong performance but gina-compare siya to the classmates Grading. Yes, tama sa dyan, no? So, mga itong idea sa norm reference grading. So, gina-compare ang imong performance sa imong mga classmates. So, dili lang siya nag-focus sa imo, but also, kung sa imong achievements na pag-i-compare na siya sa atua. So, natin some examples of norm reference grading, which is the percentile rank, standing rank, and mean. So, standing rank is also known as standard 9. So, makakadala natin siya. So, first is the percentile rank. So, a percentile rank indicates how well a student performed in a comparison to the students in the specific norm group. So, si percentile rank, siya ang mag-identify kung pila ka percentile ra ang mahatag sa isa ka students based kung i-compare na siya sa iyang mga classmates. So, siya ang maghatag sa ato kung pila na dyan ang percentile sa isa ka bata kung ang iyang performance is ikuan na ba siya, i-compare na ba siya sa iyang mga classmates. So, pagkuha natin sa percentile rank is mag-need kita ani nga table. So, before kita mo proceed sa kanang calculation, so mauna itong gamiton nga formula. So, dili mo kita makaproceed
sa akong calculation kung dili na mo ma-fill up ni naa sa table. So ang class interval mo siya ka na ranges score sa imong students like 26 to 30, di ba kayo naman yung mga students na mga score ating then 21 to 25, 16 to 20, 11 to 15, then 6 to 10. Mga ang mga ranges score sa imong students. Then ang frequency ilan na students ang nagbilong diraan na score. So for example, ang 6 is 96 ka students na naka-score sa within 26 to 30. So kasabot ra. So wala siya frequency and so on. Ang 15 ka students na naka-score sa within 21 to 25. So wala frequency. Then ang lower boundary is wala ang first point sa imong lowest or ang lowest class interval nimo. Ano sa wala ang lowest class interval nato? 6 to 8. Yes, 6 to 10. So, mo ang lowest class interval na ito. Mo ang first point sa imong lower boundary. Then, sa cumulative frequency, mo na running total sa imong frequency. So, hindi na siya pa-on. So, hindi mo talaga kasi kung hindi natin i-fill out, so, ano na silang on-yan. So, para makasunod ka mo. So, for example, no, atong so, for example, no, ang scores, ang atong buwan na score is 24. So, calculate. So, ang sa'yo nang pakita ng percentile rank? 24. So, mo na itong paan. So, ang class interval na ito is Mora siya ang score sa imong student kaya gusto nimo kanang bitaw i-compare ang iyong performance sa iyang classmates. So, ano siya ang score sa imong student? Ikaw may magbuot kung sa imong, ikaw magbuot kung unsa ka score ang imong dai, goal, dai. Ikaw, kung paano ka ng raw score, so wala kung paano ang 24. Kung pila imong score. Nga na siya. So ano sa nasiya fill up. So sa ako pag-inom guys na ang lower boundary na to is taas niya sa lowest class interval paon. So kani react sa lowest. So take note no nga ang 6 to 10 or ang lowest class interval is pwede siya react. Pwede sa pinakataas ibutang. Then pwede siya bali mo bitaw ika nang ibalik-balik siya. So pwede siya na naon.
pagkakatikulis naman sa ubos, so dili ta magkuha. Naman diri sa pinaka-ubos ang atong lowest class interval, so dili ta magkuha. So, unsa may mas gamay sa 10, di ba kaya 6 man? So, sa 6, minus, mag-subtract kita o 0.5. Pila man? So, ang 6, i-minus nato sa 0.5. 0.25. So, maura gyapon ang imong way pagkuha sa lower boundary. Minus ka, bali na din. Oh, i-minus na nimo sa 0.5 sa kanila. Sa 6. Oh, 6. Sa pinakagamay dito kay sa 11 to 15, kaya mas gamay is 11 man. So, minus na kanimo siya 0.5. So, tanan. Pwede na siya din. Ang good, given na siya ba nga kuan sa 0.5 lang i-minus sa kuan sa Ibaligyan ka na lang siya din. Oh, 0.5 lang i-minus sa iya. I-minus sa bang 11 minus 0.5. Ang 16. So, nakomplito na nato ang lower boundary nato or ang atong LB. So, since nakomplito naman nato ang lower boundary nato, mo proceed na kita sa atong cumulative frequency. So, ang cumulative frequency, hindi na nato siya makuha. Hindi nato i-total ang atong frequency. So, yung atong i-add tanan galing frequency nato pila man. 6 plus 40. So, 40. So, ang 40, mauna ni siya ang first point sa imong cumulative frequency. 3A. Ibutang mo siya 3A. Ang total sa imong frequency, ang imong total frequency, ibutang mo sa imong cumulative frequency. Nakasunod ra? Yes. So, kana. So, ang iyang kaatbang ang frequency is imo siya isubtract. Pila man yung kaatbang? Diba ang 6? So, i-minus na mo siya sa 6. So, pila man? 34. 34. So, ang kaatbang po ni 34 is minus ko mo sa 15. Pila man? 14. 19, Bobby's. Promises. 19 minus 10. 4. So, take note no, nga dapat parihang ka dyan ang imong last sa frequency and then dili sa cumulative frequency. So, ang bilin na sila parihas na akay na buhat rin nga mali or not, kasi imong subtraction is na mali sa imong di-subtract dili ka. So, dapat parihang ka dyan na sila sa parihang ka dyan na frequency bago cumulative frequency. Sabot? Oo, sa last ka. Dapat mag-compare Dapat sa frequency sa monotone formulate. Cumulative frequency. Dapat parehas ka doon. Kaya kung hindi parehas na kayo, nakalit ka na sa laki mo. So next, no? Ano ay po ang atong I value? So makita na rin mo naman natin I value react. Sa atong formula, so din ano na ito po ang atong I. So ang I na to is naasya po ang sa class interval. So sa 6 to 10, pila man ka number ang naagra ah? 1. 5. Yun. So, ito 5. Sa 11 to 15 sub is 5 sub. Sa 16 to 20, 5 sub. So, ang atong I is 45. So, ang I na to, ang atong I value or ang atong class size is equal to 5. So, nakuha na na to ang I. So, dito na kita So, lang tayo sa I-net. Interval. Interval. So, nakuha na to ang I. So, proceed na kita sa atong calculation. So, di ba kaya itong formula tayo? So, di ba kaya itong formula? Kanano sunod na formula? Is equal to 100. So, walang PPR din. What is? Total frequency. Total frequency. Students day. Person and Students versatile. day. Versatile. Oo. 3A. Number of students. So, yan po na tayo. Student. So,
is 24 mga tumikuan. Oh. So, mga na siya ang atong rekontonan. So, ang atong, ay, ang 24 asa mo siya natilong. Diba sa 21 to 25? So, ato na siya. Yan. Spiral. Dahil ang 24 is within 21 to 25. So, asa ang 24? Naas ka nabilong sa 21 to 25. So, mga na siya ang atong tuan. Then, ang atong N is 40. 40. Then, ang atong P, so ano yung 24? Our percentile. Ang atong LB, so ang atong LB is tinatawag siya ko, ang dito kayo siguro na ako dito. So, nabilong na natin 24 sa 21 to 25. So, lahat ko 20.5. 25. Ang I. Oh, yun naman si Pai. So, ang respirator, ang atong frequency. Ay, oo. Si Ilan atong frequency? 15. 15. Wow! Bigaw na. Naka-record to ha. Then, ang atong cumulative frequency, or ang atong CF, kasi nabutan nila ako na, tas kaya CF. Kaya ano may mag-iputan. So, ang atong CF, so, di ba kailangan ko yung atong, di ba kailangan, di ba? Ayaw, sige. So, kailangan man ang atong lowest class interval sa ubos, at tumuta makuha sa atong cumulative frequency sa ubos niya, which is ang 19. Kaya naman eh. Dapat sa ubos ang atong class interval, pero kung naas siya sa atong lowest class interval, pero kung naas siya sa taas kung makuha ang inyong cumulative frequency. Okay, mag-iarap ka sa PRM. At so, ito na, di ba kaya class interval ang kainan kung naas siya sa ubos, baka na mga Sige. okay, ang class interval na to, or ang lowest class interval na to, pinakagamay sa class interval na sa ubos. Mga na, sa ubos punta makuha, oh, cumulative frequency, kami. Pero, ano sa? Ano ba? Pero naasi sa taas, balik naman din sila. So, magpamakuha ka sa pag-pump ka sa taas, for example, to, kung naaman siya sa taas, so, din sa taas magkuha. Dili kay, for example, magpubalon na muna nato na ano ang 26 to 30. Madali sa ubos ang 26 to 30. Then 21 to 25. 16 to 20. Then 11 to 15. 6 to 10. 6 to 10. So for example, naaman niya ako 24 yung maghanapan. So pag nasa siya 3 o pag, di ba, anak kabandi ka pag nasa tunga? So, nasa sa tunga. So, asa man ang imong class, ang lowest class interval mo, di ba, nasa taas? Hindi, sa taas, ang kamag ko, 11. Oo. Ang pasabot na. Ano na? Ikaw na ta. So, 19
B, 24, di ba? 24. Minus 20.5. FP is 15. 15. Last na. Plus. Last EF. 19. Out. Ay, nato is 5. Oo, kasi siyempre, ang atong percentile lang, di ba, kay 100, pero so, tama lang sa percentage, 100% na siya. Isa kay 100%, 100 na kay formula ko na siya. Tapos, formula. Kabaw na sila ng Baka nalagay mo dyan sa kuya. 19. Go. So, ang ako na to is katong naasa. Hindi na ba siya ilargo-largo na? Saan mag-learn mo niya? Step by step po daw, ma'am. Step by step ang kanalay kay dahan maakuha na mo, Clarence. Ang ay, draw score ba? So, 100. Wala ko naman sa ila yung diba, 100 divided by 40. So, ato na minus ang 24, ang 24 minus 21, ang 20.5 minus 7. Divided by 15. Wala to net, 24 minus 20.5. I-divide sa 15. 0.6 lagi. Ay, times by times. 24 minus 20.5 times 5. Times 5. 17.5. Ha? Di ba, 24 minus sa yun sa 20.5. Oh. 24 minus 20.5. Ay, dapat guys, i-divide na natin yung 100 divided by 40. Divide natin. 2.5. So, i-divide ang 52.5 divided by 5. 10.5. Plus 19. 29.5. Plus na rin na sila. 32. So, therefore, ang percentage rank sa 24 is 32. 32%. Or 50. Okay, ikaw sa kayo. Ano na? Sabot ra, nakasunod ra. Kung wala ka, percentage, nga ito na pagkuha. Ayun, tapos Inausap pa naman din na kumi di ba Gani. Ako ito mapicture na sinaurang pa naman din ang camera. Ako na dyan sa kwan sa percentile rank. So, kasabot na mo sa percentile rank, proceed na kita sa next na example which is the So, please read Miss Malelo. Studying or standard 9 score is a way to scale scores on a 9-point scale. It can be used to convert daily test scores to a single-digit score. So, ang sanay is naka-kwan siya, naka-scale siya into 1 to 9. Hindi niya ina-convert ang score sa ino student into
So for example, bilatong percentile rank sa atong 24. 32. So dili siya na bilong sa 23 ko 39. So meaning ang iyang sanay is 4. 4. So yan na. Then ang iyang is average. Nasa na bilang sa average. Then ang NCE or the normal norm equivalent, naka-scale ko na siya of 1 to 99. So meaning kung ang NCE is unlike sa percentile rank, kaya siya ka ng mean, kita naman ng center, doon na dapat nakuha na siya sa students. So ang iyang ng passing, ibalik na siya 50, mo na iwan sa NCE or the normal norm equivalent. So dapat ang students is wala pa siya sa 50 or makuha niya itong 50. So hindi ba kayo 32 na itong percentile rank kayo na siya yung ilang. So meaning, ang iyang kuan is nasiya sa below average. Kaya kaya pag siya kuan sa 50. So kasabot na sa study. So nakasabot na sa sanay. The next is ang mean. So familiar natin sa binom. Sa upang buwang binom. So ang mean is ina-add niya ang kanang standard values, then i-divide niya into pila ka total number of values. So, for example, ano siya? So, natay, 15 10 plus 10. So, natay 10 plus 10. So, di ba kung ano yung mga score nila? For example, kung ano yung mga score nila? Then, i-add na nila, which is 789 ang Divide sa divide kung ilang ay student ang i-obserbahan. So, ang iyang result is 78.9. So, kasabot na kita na kaya klase naman yung sa dahil. So, ano siya is, kanang good dito ay i-compare dito nimo sa atong performance. For example, ang A, ang atong balance rate siya, na siya, then once siya i-divide kung pila takabuong, then kung pila itong atong i-compare ko siya sa other na section, i-add sa mga ilang score, then tanaw nila kung asing mas itaas ang performance, then naama sa atong section, naama sa section. So, yung ang mean, hindi siya magamit So, advantage, with this very easy to use sa iyo pa siya gamiton, kay compare naman mo ang inyong student into other na student or within a group. Then, it works well for the course with retention policies and it limits only few students to advance to the next level. So, mas, gana daw siya gamiton sa akong itong kanang mga program, ito na retention, especially sa ako. Kaya ang kanang itong mga students na gano'n kanang high level performance mo, hindi makapusit anak na program. Then it useful in the focus of individual achievement of the student. So, ibali, ang kanang focus na nimo is kanang isang student. So, akong hibaon ang performance ni ibali sa iyang mga classmates kung nakas siya sa high or nakas siya sa low. And then it is appropriate to the large number of students. So, mas appropriate siya yung tanong dito ang students na MOE. Once sa norm reference grading system, hindi man siya mas accurate if gamay ra. And it does not encourage cooperate among the students. So, meaning mas motivate ang students na kung galunin na ako kay kaysa malamangan ko sa akong classmate kay isa kung taas akong score is, hindi ko niya malamangan kung i-compare siya sa ako. So, nasa tayo disadvantage. The performance of the student is not determined by his achievement, but also the achievements of other students. So, hindi lang inyong achievements ang i-focus na ninyo, kundi sa inyong mga classmates dapat. Pero kung gano'n mo kay para hindi lang focus sa inyong achievements, hindi focus sa inyong performance sa inyong classmates. And it promotes competition among the students rather than cooperation. So, hindi siya mamahimo hindi siya may mong cooperation, so may mo siyang competition, may mong competitive ang imong student, anak. And it cannot be used when the class size is smaller than 40. So, hindi siya makualit ka lang gamay na bitaw kayo ang imong class size. Not all students can pass the different subject or course. So, syempre, na students na eligible baka pasar na subject, mas hindi nila makuha ang kanang score, kaya nalabuan na sila sa iyang classmates.
student. So, dili lang sila mag-base sa imong score, but also kung sa imong performance, kung i-compare na ka sa imong mga classmates. So, that's all for my assigned topic. Thank you, everyone.